What is up guys? Welcome back dito sa Endong's World Channel. So for today's video, ipapakita ko kung paano ako magpaligo ng mga alaga kong Chabo Japanese Bantam. So napansin nga natin kasi marami na silang kuto. Siyempre monthly maintenance natin yun every month. Nagpapaligo dapat tayo, nagpupurga tayo. So kailangan yun para maging healthy yung ating mga alagang manok. Especially dito sa ating mga Chabo Bantam. Siyempre yan yung main focus natin ngayon. And yung mga iba naman nating alagang livestock dyan, like yung mga kambing, yung mga alaga nating manok is nakawala. So yung iba dun mahirap huliin. Kaya uunahin natin itong ating mga alagang bantam. So samahan niyo for today. Tara! Good morning! So, bago tayo pumunta dun sa likod ng bahay, ipapakita ko yung update dito sa ating kakatil. Ayan sila, guys. So, ito nga pala yung bago nilang kulungan, binigay sa atin ng tita ko. So, ayan, medyo maganda yung kulungan nila, pero kulang pa siya ng decoration and lalagyan din natin dito ng nest box. So, ang sabi ng tropa natin, si Ray Ray, ano raw to, malapit ng mangitlog. So ayan o. Kadalasan dito guys, yung isa nating ibon yan, sumisipol ito. So sanay na yan. Ayan guys, mahilig pumito tong ibon na to eh. Ayan, kapag walang nakakita, sumisipol siya. So guys, yan, magpapaligo tayo ng mga alaga nating manok. Ito yung gamit nating shampoo para sa mga manok natin. So Feather Shine. Kadalasan yung isa nating ginagamit naman is yung wash out. So iba-ibang brand yung ginagamit natin. So salitan. Pero same lang naman ang effect yan. Pang-iwas sa mga kuto. So kung maraming kuto yung mga alaga ninyong manok, pwede rin ito gamitin. Actually pwede rin to sa mga iba pa nating alaga. Pwede sa mga kambing, sa aso, and sa mga bibi yan. So very effective ito guys. Yung iba namang breeders ng manok, ang ginagawa is yung pang-spray na mangga, yung malatayon. So pwede rin gamitin yun kasi subok na rin yun ng ibang mga nagte-Texas, and hinahaluan na rin ng ganito. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo, pero sa akin based on experience, ayan, ganito lang. And guys, nandito tayo sa ating chicken coop. So ito yung ating garden. Ayan yung mga alaga nating manok ngayon, nakabilad sila. So pinaprepare na natin para paliguan itong mga to. And yan yung white natin guys. Ayan. So yung white, black matted, tapos yung bagong breeder natin na Benjarong. And itong mga black matted dito, papaliguan din natin kasama yung Cochin Ball. So yung iba naman dito nakawala yan. Tinry natin pakawalan. Ayan, gustong gusto naman nila dito sa ating garden. Tumutok kasi sila ng mga grass dyan. So kapag papaligo kayo, kailangan din guys dalawa yung timba ninyo. Isa para sa malinis na tubig and isa naman para dun sa shampoo. So yun ang routine natin dito. Kailangan dalawa yung timbang gagamitin natin. Kasi yung isa dun, pure water. Doon natin hugasan muna yung katawan ng mga manok para matanggal yung mga lupa, and then after doon isushoot natin siya doon sa tubig na may shampoo. So ganun lang yung routine natin. And guys, bago kayo pala magpaligo ng mga alaga nyong manok, make sure na mainit yung panahon. So maganda yung ating klima, maaraw. And kung hindi naman maaraw, kailangan may naka-prepare kayong towel and yung blow dry para mas mabilis matuyo yung mga balahibo ng alaga nating manok. Kasi nga, di ba, yung mga manok medyo maselan yung mga yan. Kapag giniginaw yan, kadalasan nagkakasipon. So ayun, dapat sigurado kayo na walang bagyo. Ayan, alam nyo naman na sa mga nag-aalaga ng manok, ganun yung ginagawa nila. So ayan guys, tignan nyo, maaraw siya. So ayan yung best time para magpaligo ng maalaga nating manok. And kailangan ginagawa nyo rin itong routine na ito sa inyong mga alagang manok para hindi sila kamot ng kamot. So ayun, malaking malaking effect din yung maraming kuto yung mga alaga nating manok. Hindi sila komportable, tapos yung mga
kuto na yun, syempre sumisip-sip din ng mga ano yan, ng mga dugo or nutrients sa katawan ng mga alaga nating manok. So common na yan sa mga nag-aalaga ng mga manok, especially yung mga nag-aalaga rin ng Texas. Ginagawa yan lagi ang pagpapaligo ng manok, and malaking tulong din yan para gumanda yung balahibo ng mga alaga natin, kasi yun nga, yung shampoo na yun formulated para talaga sa mga alaga nating manok, pampakintab ng mga balahibo nila at pang iwas sa mga kuto. So proceed na tayo guys. Dito sa ating left side, makikita nyo yung dalawang bucket natin dito. Yung isa nilagyan natin ng plain water, tapos yung isa lalagyan natin mamaya ng shampoo. So depende sa inyo kung gaano karami ilalagay nyo, pero kadalasan kasi sa akin naglalagay ako 2 sachet. So para mas mabula and mas malakas ng konti yung solution. So yun nga, nasabi natin kanina, first step dito nyo siya ilulubog para maging malinis yung balahibo, and then second, ayan, dito tayo lalagay ng solution. So start na tayo. So yan guys, nilagyan na nga natin ng 2 sachet. Ayan o, yung sachet para mas mabula yung ating pagpapaliguan sa mga alaga nating manok. So hintayin lang natin naman puno yan, mag-start na tayo magpaligo. So yun nga, dapat maaraw. Ayan o, tignan nyo, maaraw. Ayan, nabibilad yung mga alaga nyong manok kapag nagpaligo kayo. Kung yun nga, kung wala kayong area na mapagbibilaran sa kanila o medyo maliit yung space niyo, mag-prepare na lang kayo ng towel and yung blow dryer. So malaking tulong din yun kapag gusto nyo mas mabilis matuyo yung balahibo ng mga alaga nyong manok. Kasi kadalasan, yung ibang breeders, yung mga breeders ng fancy chickens, ganun yung ginagawa. Bino-blow dry nila, tapos binibilad pa nila at the same time. So mas mabilis. Ayan guys, pupunuin lang natin to and proceed na. Diyan no guys, start na tayo. So yung sinabi nga natin kanina, unahin natin siyang i-soak dito sa plain water para mahugasan yung katawan, mas malinis siya. So, kapag napansin yung talagang basang-basa na yung balahibo niya, saka nyo siya isushoot dito sa tubig na may shampoo. So ganito rin yung ginagawa ng ibang nag-aalaga ng manok, mga nagte-Texas, mga nag-aalaga ng mga fancy chickens. So ganyan lang din. Tapos guys, hindi natin masyadong babasahin yung part ng ulo. So ganyan lang. Patak-patakad lang natin. Huwag nating lulubog yung parting tenga at parting mata. So iwasan natin yan na malagyan ng tubig yung mga tenga nila. Yan, massage natin sa mga buntot. Yan. Make sure na mababasa hanggang sa balat nila para tatagos mamaya yung shampoo, mas maging effective. After nyan, natanggal na yung mga buhangin sa katawan ng manok, dito na natin siya isusok sa tubig na may shampoo. Ayan. Dapat nagit sa mabuti. Massage lang natin para makarating sa balat yung shampoo. And sa part na ulo, yung iwasan na natin malagyan yung kanyang tenga. So ganyan lang. Yung parting leg, lagyan din natin. Napakasimple guys. So kahit bata kayang gawin ito. Kailangan basang-basa yung mga balahibo, yung balahibo, especially sa pakpak at buntot, kasi andyan yung mga kuto eh. Yung iba sa Thailand ginagamitan pa nila ng toothbrush para mas penetrate yung solution. So tayo dito kamay-kamay lang, okay na. Basang-basak na yung balahibo kasama yung balat. Sa ulo, ganyan lang. Usap-usan lang natin. Napakadali guys. Hindi tayo mahihirapan. Kasi itong mga
shampoo naman ng manok, available naman sa nagtitinda ng mga poultry supply, and pwede rin kayo bumili online. So after nyan, hindi na natin kabanlawan. Yan na yung solution sa katawan niya para maging effective yung ating shampoo. So lahat ganyan, sunod-sunod, same process. Tapos kung yung manok ninyo is pumapalag, medyo dahan-dahanin nyo lang ganyan para hindi siya masyadong magpanik. Kasi kapag nagugulat yung mga manok, kadalasan tumatalon yung mga yun. Okay, relax lang muna natin siya. Ayan guys, tapos na tayo nagpaligo. So makikita nyo nandyan sa likuran natin yung mga tsabo natin. And hindi natin sila kinulong dito sa kanilang cage kasi nga hindi naman natatamaan ng araw dito sa part na to. So ipapakita natin yung mga itsura nila kapag kakaligo lang nila. Ayan guys, oh, para silang nag-iiba itsura nila pag napaligo. Ganyan lang talaga kaliliit ang katawan ng tsabo. Kapag tinanggalan mo ng balahibo, yan liliit to. Tingnan nyo. Ang liliit ng katawan. So dito nga nilagay natin sila sa part na natatamaan sila ng sikat ng araw. So importante yan kapag nag-aalaga kayo ng mga manok tapos magpapaligo kayo. Kasi kung magbo-blow dry naman kayo dito, ang disadvantage naman nun, napakarami yan. So hindi natin kayang isa-isahin yan. And pinaka best way kapag nagpapaligo kayo talaga yung maganda yung panahon. So gaya ngayon summer, ayan, mainit, best time na magpaligo ng mga alaga nating manok. So ayan, tignan nyo, nasisikatan na sila ng araw pero nanginginig pa rin yung katawan nila. Ayan, mga manok natin sila guys. Sagwa ng itsura nila kapag basa, no? Ayan. So maya maya yan, papakita ko yung mga itsura nila after nilang mapaliguan. So ito yung iba pa. Ayan. Yung mga benjarong natin dito, pinaliguan din natin. So, ayan yung cochin ball, tignan yung nag-iitsura, oh. Halilit lang din talaga ng katawan nila kapag kapag wala silang balahibo. So yan guys, balikan ko kayo mamaya, pakita natin yung update sa kanila. What's up mga tropa? So nagbabalik ulit tayo and ayan, nakapagpaligo na tayo kanina and papakita na natin yung mga alaga nating tsabo. And guys, so nandito pa rin sila. Syempre pinapatuyo natin mabuti yung mga balahibo nila. Time check natin is 3:40 PM. So ayan mga alaga natin. Actually dry na nga yung mga balahibo ng iba. Sinapol natin yung position nila. So itong hen medyo basa pa yung balahibo kasi nga medyo malilim dito pag hapon yun. So ayan sila. Ito yung black matted natin na cock. Tapos yung bagong pair natin na pure Thailand Sakonwong. Ay hindi siya Sakonwong. Di ba to? Ay tama, Sakonwong X Bulate. Tapos yung ating pure Thailand na Benjarong. So ayan, yung line nito hindi ko maalala kasi next vlog natin babanggitin natin. So ayan siya. Tapos yung mga lagayan natin sa kanila or kung saan natin sila ikukulong, aayusin natin maya maya kasi nga
itong mga bago nating breeders, syempre priority natin yan. Doon sila sa magagandang cages. And yung iba natin dito, ayan gaya niyan, yung mga hen natin, ipi-pre-range na rin natin yung iba dyan para naman nakakatuka sila ng mga minerals dyan sa lupa. And dito yung ating bird hen na pure Thailand, ayan, tapos yung black mottled na hen. So yung partner pala nito guys, nagkasakit. Actually hindi natin alam yung sakit niya, medyo namaga yung mukha, parang lumubo, kumbaga hindi naman siya sipon, para siyang nakagat ng bubuyog. So hindi natin alam yung cure sa ngayon. Magtatanong-tanong na lang tayo niyan sa mga kakilala natin kung ano yung pwede nating gamot sa kanya. So yun, yan yung cochin ball natin, ayan, medyo lumalaki na rin guys. So yun lang yung mga alaga natin, and yung iba naman dito hindi pa natin napapaliguan. So to follow na lang yun, kung meron tayong time next uwi natin dito sa province, papaliguan natin. Itong mga to hindi pa to napapaliguan. Ayan, ito natin. So guys, mga black mottled natin. So next na next na uwi natin, papaliguan natin sila para naman mawala din yung mga kuto sa katawan nila. Pupugi oh. Mga medium legs lang tong ito, dalawa medium legs ata ito, pero pogi pa rin oh. So sa mga may gusto guys, available tong black mottled natin na to, PM lang kayo sa Facebook page ko, and support nyo na rin ako doon, Entong's World Farm. So pwede nyo kausapin doon regarding sa presyo nito. Ayan, itong mga to hindi naman to for sale kasi keep natin ito. Ayan, meron pa tayo dito yung Benja, natitirang Benja natin, tapos yung black mottled. At yan lang muna ang ating video for today guys. Sa mga nanood, shoutout sa inyong lahat, and sa mga bago dyan, huwag niyong kakalimutang i-share itong video na to kung nagustuhan nyo man, and mag-leave na rin kayo ng comment kung meron kayong suggestions dito sa ating pag-aalaga ng mga fancy chickens. So especially sa mga newbie na kagaya natin. So actually hindi naman tayo newbie, nagbabalik lang tayo sa pag-aalaga ng chapot, pero hindi pa ganun kalawak yung experience natin dito. So sa mga matatagal na sa larangan ng breeding, yung mga nag-i-import, yung mga nagbebenta ng mga quality talaga na breeds ng manok, alam nila yung mga yan. So doon tayo hihingi ng mga advice. And yan lang, kita-kita ulit tayo next vlog guys. Sa mga tropa natin dyan, ingat po kayo lagi, and God bless sa inyong lahat. Happy farming po sa inyong lahat. Bye!